Hi everyone! So, ang lesson natin ay tungkol sa solving problems involving direct variation. Quarter 2, Module 1. So, tandaan natin to. There is a direct variation whenever a situation produces pairs of numbers in which their ratio is constant. For two quantities x and y, an increase in x causes an increase in y as well. Similarly, a decrease in x causes a decrease in y. So, sa direct variation, kapag tumataas ang value ng x, dapat ang value ng y ay tataas din. So, parehong pataas ang x and y. So, kapag pababa naman ang x, pababa din ang value ng y. Yun ang nire-represent ng direct variation. The statements y varies directly as x, y is directly proportional to x, and y is proportional to x may be translated mathematically as y equals kx or y equals k times x, where k is the constant of variation. So, balikan natin yung tatlong statement. Ito, varies directly as, so, is directly proportional to, and is proportional to. Lahat yan, ang tinutukoy ay direct variation. So, ngayon naman, sagutan natin ang sumusunod na mga activity or example. Example number 1, if y varies directly as x and y equals 42, when x equals 6, find the constant of variation and the equation of variation. So, paano natin ito isosolve? For the solution, express the statement y varies directly as x. So, tingnan ulit yung given. Ito. So, ito ay kailangan natin i-express into mathematical statement. Paano natin yan isusulat? Magkakaroon tayo ng y equals kx or y equals k times x. So, kung papansin ninyo, we have here y varies directly as x. Since nauna yung y, kaya nakasulat din siya dito. So, wala siyang kasamang constant. Yung x naman, yung pangalawang variable na binanggit, yan ngayon ang magkakaroon ng kasamang k or variables. Next step, solve for k by substituting the given values in the equation. So, ngayon, para ma-solve natin ang k, substitute natin ang value ng y at x. Ano ba ang value ng y and x? So, balikan natin yung problem. If y varies directly as x and y equals 42 when x is equal to 6. Ang given ay y equals 42 when x equals 6. Ngayon, papalitan natin ang y ng 42 at ang x ng 6. Magkakaroon tayo ng 42 equals k times 6.
Paano ba natin hahanapin ang value ng k? Para mawala ang 6 dito, i-divide natin both sides ng 6. Magkakaroon tayo ng 42 divided by 6 equals k times 6 divided by 6. So, 42 divided by 6, we have 7. 6k divided by 6. So, 6 divided by 6, that is 1. Magkakaroon tayo na lang ng k. So, k equals 7. Or yung constant natin ay 7. The constant of variation is 7. Ngayon naman, eto, may isa pa, hindi pa tayo tapos. Kailangan natin ang equation of variation. Paano naman natin kukunin ang equation of variation? So, form the equation of the variation by substituting 7 in the statement y equals kx. So, the form of equation is y equals 7x. Saan galing ang 7? Galing yan sa constant. Example number 2. If y varies directly as x, and y is equal to 6 when x is equal to 2. Find the constant of variation and y when x is equal to 3. So, ano ba yung hahanapin natin? Ang kailangan daw natin ay ang constant of variation and ang value ng y kapag ang x ay 3. Paano natin ito isosolve? So, ang given natin ay y equals 6, x equals 2, find k. Yun ang unang isosolve. Isulat muna natin ito into mathematical statement. Magkakaroon tayo ng y equals k times x. Ngayon, let us solve for the value of k or hanapin natin ang value ng constant. Ang sunod na gagawin, palitan ang y at ang x ng value nila. So, magkakaroon tayo ng 6 equals k times 2. So, yung y natin, 6. Yung x naman ay 2. Susunod, kailangan natin tanggalin yung 2 dito para k lang ang matira. So, para magawa natin yun, kailangan natin i-divide both sides ng 2. Kaya kung makikita nyo dito, magkakaroon tayo ng 6 over 2 equals 2k over 2. So, isa-isahin natin. Ito muna. 6 divided by 2, we have 3. So, dito naman, pwede natin ito i-cancel. Magkakaroon na lang tayo ng k. So, 3 is equal to k. Or, ang constant natin ay 3. Ngayon, solve for y when x is equal to 3. Hahanapin naman natin ngayon yung value ng y kapag ang x daw ay 3.
Gagamitin natin yung value ng k, yung constant natin. So, alin ang gagamitin sa pagsosolve? Ito pa rin. Yung na-form natin na equation mula sa given statement na y varies directly as x. So, magkakaroon tayo ng y equals kx. Palitan natin ang x ng 3 at ang k ng ito, 3 kasi value ng constant. Magkakaroon tayo ng y equals 3 times 3. I-multiply natin ito ngayon. So, y equals 9. May isa pang method sa pagsosolve ng ganitong problem. Gagamit tayo ng ratio and proportion. Since ang hinahanap or ang nauna ay y, nasa taas din ang y. Ano? Numerator natin ngayon ang y. Y sub 1, ito ang gagamitin nating y sub 1, x of 1. Ang y sub 2 naman, ito yung hinahanap natin at ang 3. Ngayon, isa-substitute natin dito sa ibinigay na formula. So, magkakaroon tayo ng 6 over 2 equals y sub 2 over 3. Ang next na step, cross multiplication. So, itong 6, i-multiply sa 3. Ito namang 2, i-multiply sa y sub 2. Magkakaroon tayo ng 2y sub 2 equals 6 times 3. I-multiply natin ito. So, we will have 2y squared, 2y of 2 equals 18. So, para mawala yung 2 dito, i-divide natin both sides ng 2. So, we have now, magkakaroon tayo ng 2y sub 2 over 2 equals 18 over 2. So, tanggalin na, i-divide natin to. Ito mawawala. We will have now y sub 2 equals 18 divided by 2. The answer is 9. So, pareho yung sagot. If y varies directly as x and y is equal to 6 when x is equal to 2, then y is equal to 9 when x is equal to 3. Example number 3. If x varies directly as y and x is equal to 32 when y is equal to 8, what is the value of y when x is equal to 24? Kunin muna natin yung given. So, we have y equals 8, x equals 32, then hahanapin muna yung constant para makuha natin yung value ng isang x dito. Unang step, i-translate muna natin ito into mathematical statement. So, we have x varies directly as y. Paano natin isusulat? Mauna yung x. Yung varies directly as magiging equal sign. Then, magsusulat tayo ng constant na k kasama yung y dito. So, we have now x equals k times y or x equals ky. Next step, i-substitute natin ito at ito sa given equation. So, x equals 32
y equals 8. Magkakaroon tayo ng 32 equals k times 8. So, kailangan natin matanggal dito yung 8. Ang gagawin natin, i-divide both sides ng 8. Magkakaroon tayo ng 32 over 8 equals 8k over 8. 32 divided by 8, ang sagot ay 4. Ito naman, 8 divided by 8, we have 1, kaya k na lang ang matitira. The constant or the value of k is 4. Solve for y when x is equal to 24. Gagamitin ulit natin yung equation na ginawa natin kanina, which is x equals k times y. Ngayon naman, kukunin natin yung value ng x dito, which is 24. At ang value ng ating k na 4. Magkakaroon tayo ng 24 equals 4y. Kailangan natin matanggal yung 4. So, ang gagawin ay i-divide both sides by 4. So, 24 over 4 equals 4y over 4. 24 divided by 4, ang sagot ay 6. So, 4y divided by 4, ika-cancel natin yung 4, ang matitira na lang ay y. So, ang value ng y natin ay 6 when x is equal to 24. So, gamitin ulit natin yung isa pang way ng pagsusolve, yung sa ratio and proportion na method. Since nauna dito yung x, yan ang magiging numerator. So, magkakaroon tayo ng x of 1 over y of 1 equals x of 2 over y of 2. Alin ang x of 1? Yung unang given. Ito. X of 1 and y of 1. Ang value naman or ang x of 2 at y of 2, ito namang pangalawang given. So, i-substitute natin. X of 1 is 32, y of 1 is 8, x of 2 is 24. Ang hinahanap natin ay y of 2. Ang next lang gagawin ay magko-cross multiply or cross multiplication. 32 times y of 2 equals 24 times 8. I-multiply natin yung 24 at 8. Ang sagot ay 192. Para mawala yung 32 sa y of 2, kailangan i-divide natin yung both sides ng 32. Magkakaroon tayo ng 32 y of 2 over 32 equals 192 over 32. So, i-divide natin. Ang matitira dito ay y of 2. 192 divided by 32, we have 6. So, pareho ulit ang nakuhang sagot. Kaya kahit alin ang gamiting formula or way ng pagsusolve, pwede naman. So, ibig sabihin, if x varies directly as y and x is equal to 32, when y is equal to 8, then y is equal to 6 when x is equal to 24. Example number 4. So, ngayon naman, word problem. A kilo of regular size crab is sold for 350 pesos. You will pay 700 pesos for 2 kilos and 1,050 pesos for 3 kilos and so on.
How much will 4 kilos of crab cost? 5 kilos. The table below show the direct relationship between the number of kilos, X, of crab and the total cost, Y, of crab. So, ito yung table natin. Nandito yung number of kilos. So, 1 kilo, 2 kilo, 3, 4, at 5. So, ang babayaran naman sa bawat kilo dito nakasulat. Ang kailangan natin hanapin ay ang magkano ba ang ibabayad kapag 4 na kilo ang binili at kapag 5 kilo. So, paano natin isa-solve? For the solution, kailangan muna natin mag-formulate ng equation of variation. So, sabihin natin, let us use X para sa number of kilos of crab. Y naman para sa total cost. So, ang gagawin natin na equation, ang gagamitin natin na equation ay Y varies directly as X. Ibig sabihin, yung Y, yung cost ng, or yung babayaran mo, depende sa kung ilang kilo yung bibilhin mo. So, isolve muna natin yung value ng K. Ang gagamitin natin ay Y equals KX. So, pwede tayong kumuha dito kahit alin. Pwedeng ito ang pagtapatin. So, pwede naman na ito yung gamitin. Or ito. Kahit alin dyan ay pwede. Para makuha natin ang value ng K or ng constant. Para mas mabilis, ang gamitin natin ito. 1 and 350. Palitan lang natin yung Y ng 350 and yung X ng 1. So, ibig sabihin, 350 equals K times 1. So, K times 1, that is equal to K. Ibig sabihin, ang constant ay 350. Ang isa pang way ay ang K equals Y over X. Paano natin nakuha yung K equals Y over X? Ganito kasi yung mga bata. Tumingin kayo dito. So, di ba ang hinahanap natin ay K. So, kailangan natin ito tanggaling X. Kaya, dinivide both side by X. So, KX divided by X, ang natira ay X. Okay lang na hindi na gumamit nito. Okay lang na ito na, yung original equation na lang para hindi kayo mahirapan. So, K equals Y over X. Palitan natin ang Y and X ng given. Magkakaroon tayo ng K equals 350 divided by 1 or 350 over 1. K is equal to 350. So, pareho lang yung sagot. Ngayon, sagutin na natin yung tanong. Ilan ba yung babayaran kapag 4 kilos ang binili at 5 kilos? So, solve for unknown. For instance, X is equal to 4 or para to sa 4 na kilo. So, gamitin pa rin natin yung mathematical statement or yung equation na Y equals KX. So, palitan natin yung X ng 4. At gamitin natin yung value ng constant natin na 350. So, magkakaroon tayo ng Y equals 350 times 4. So, i-multiply lang natin. Y is equal to 1,400. 1,400 is the cost of 4 kilograms of crab. Paano naman or ilan naman yung babayaran kapag
bumili tayo ng 5 kilos. So, let's say X is equal to 5. Ang gagamitin ulit ay ito, Y equals KX. So, palitan lang ang X ng 5 at ang K ng 350. Bakit 350? Kasi yun ang value ng constant. So, Y equals 350 times 5. I-multiply natin 350 times 5, Y is equal to 1,750. Ano ang ibig sabihin ng 1,750? Yan yung babayaran kapag bumili ka ng 5 kilograms of crumbs. So that's it for this video. By the way, the reference is Learner's Materials for Grade 9. So thank you so much for listening and for watching. Have a blessed weekdays. So goodbye everyone.